blue corner. Wearing white trunks with multicolored trim, hailing from his home of Tijuana, Baja California, Mexico. World rank contender, ladies and gentlemen, please welcome the former 2-division champion of the world, Luis Pantera Neri. Coming to us from Merida, Cabaliwan, or Moc City, Philippines. Ladies and gentlemen, please welcome the interim WBO Bantamweight Champion of the World, Janiel Cuadro Alas Casimero. Pilipinas kontra Mexico. Muli na namang mabubuhay ang rivalry ng dalawang bansang ito. Dahil sa muling pagbabalik ng angas ng Pinas na si Janriel Casimero, ay nadidikit sa kanya ang pangalan ng isa pang dating world champion na si Luis Pantera Neri. This is La Pantera at his Panther best. Luis Neri, big left hand. Uy, cuerpo tremendo, cuidado que está tambaleando esa bala. Ay, olor a pólvora, se va a terminar la pelea. Dahil matapos pumirma nitong si Janriel Casimero sa isang Japanese promoter na Kameda Promotion, ay napag-alaman ng mga boxing fans na pumirma na rin pala dito sa Kameda Promotion itong si Luis Pantera Neri. At pareho din silang umakyat na sa featherweight division. Kaya naman, isang teorya ang nabuo na baka isa ito sa plano ng Kameda Promotion ang paglabanin ang dalawang dating world champions. Ayon dito sa mga tagahanga ni Cuadro Alas, ay patutulugin lang din siguro ni Casimero itong Mexicanong ito. At mauulit lang daw di umano ang sinapit nitong si Luis Neri sa mga kamay ni Naoya Inoue, kung saan pinatumba at pinatulog siya ng halimaw na si Naoya sa ibabaw ng lona. Gayunpaman ay hindi basta-basta ang kalaban itong Mexicanong nito dahil nagtataglay din ito ng malamasong kamao. Marami na rin siyang pinatumbang kalaban, kabilang na dyan ang tinaguriang The Monster ng Japan, kung saan pinatikim niya dito kay Naoya ang kauna-unahang knockdown nito sa kanyang buong karera. At upang mahimay natin kung sino sa dalawang boksingerong ito ang mas nakakalamang sa laban, ay heto at balikan natin ang mga laban ng dalawa at i-breakdown na rin natin ang kalakasan at kahinaan ng dalawang boksingerong ito. Pero bago yan, paki-like mo muna itong ating video at mag-subscribe ka na rin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat mga sir! Si Janriel Casimero ay may kartadang 34 wins with 23 knockouts at may 4 na talo at 1 draw. Meron itong 68% na knockout ratio at kilala ito na may taglay na talino at pagiging agresibo kung lumaban sa ibabaw ng lona. Habang itong si Luis Neri naman ay mas mataas ang knockout ratio nito na umaabot sa 78%. Dahil may record ito na 36 wins with 28 knockouts at may 2 talo lang. Kagaya kay Casimero ay kilala din ito bilang isang knockout artist at agresibo din kung lumaban. Pagdating sa edad ay mas bata ng 6 na taon itong si Luis Neri na may edad pa lamang na 30 anyos kumpara sa 36 years old ng si Janriel Casimero. Pero mas marami namang karanasan sa pakikipaglaban itong si Cuadro Alas, kung saan ay nagawa na nitong lumaban sa 12 bansa at naging world champion pa nga ito sa 3 magkaibang dibisyon. Yeah. Will fights loose. Oh! No! Not trying to be hold on, and it won't be denied. And a good body shot is down again. To the body. De esa época, junto a Leno Lecuava.
Y queda un minuto. Pega muy duro el filipino. No paran. Vaya sorpresa. Decíamos que John Riel Casimero. Pag-usapan naman natin ang kahinaan ng dalawang boksingerong ito. Pareho silang nahihirapan sa pagkuha ng timbang, kung saan makailang beses nang nag-overweight ang dalawang ito sa timbangan. Maliban dyan, itong si John Riel Casimero ay medyo nahihirapan, lalo na't isang technical boxer ang kalaban niya. At hirap din ito pagdating sa mga southpaw o kaliweighting boksingero. Habang itong si Luis Nery naman ay may malaking butas pagdating sa kanyang depensa. Puron din ito na matamaan ng malalakas na counter gaya sa naging laban niya kay Naoya Inoue, kung saan makailang beses siyang napuruhan mula sa mga counters ng kanyang kalaban. At kung sakaling maikasa na nga ang laban ng dalawa, ay sa palagay ko ay medyo mas liyamado itong Mexicano kaysa dito kay John Riel Casimero. Nabanggit na natin kanina na mas bata ng 6 na taon itong si Luis Nery at nasa prime pa ng kanyang karera. Maliban dyan ay mas aktibo din itong lumalaban kaysa dito kay John Riel Casimero na mag-iisang taon ang hindi lumalaban sa ibabaw ng lona. At kagaya sa nabanggit natin sa kahinaan ni Casimero, medyo hirap nga ito sa mga kalaban niyang kaliwete. Kaya sa naging laban niya noon dito kay Rigondeaux, ay medyo nahirapan sa kanya itong ating pambato. Pero kayo ba mga mama't mga sir, sino sa palagay ninyo ang mananalo sa laban sa pagitan ni Cuadro Alas kontra dito sa tinaguriang Pantera ng bansang Mexico? Pero bago ang laban na yan ay hito muna at samahan niyo akong balikan ang mga laban ng dalawa. At nang sa ganoon ay mas mahimay natin kung ano ang magiging kalalabasan ng kanilang bakbakan. Okay, ito balikan natin yung isa sa mga huling laban nitong si Luis Nery kontra sa kababayan nating Pinoy na si Froilan Saludar. So dito pa lang no, makikita natin yung stance nitong si Luis Nery ay naka-southpaw o kaliwete. So kagaya nga nung nabanggit natin kanina, napansin natin no, na medyo hirap si Casimero kapag kaliwete yung kalaban niya. Yun, bumato ng overhand na kanan yung Pinoy. Yun, tumama yung body shot ni Saludar doon ah. Ang kagandahan lang din dito kay Nery, sana din talaga ito sa pakikipagsabayan sa kalaban niya, no? So kung maglaban sila ni Casimero, saktong-sakto to. Kung makikipagsabayan siya kay Casimero, possible na babagsak siya kay Casimero kasi malakas din si Cuadro Alas eh. Yun, tumama yung combination ni Saludar doon. Pero gumaganti din agad. Uy! Walang knockdown na dulas lang. Pag tinatamaan si Nery, gumaganti din agad eh. Matapang din talaga. So kung matutuloy talaga yung laban nila ni Casimero, talagang action pack talaga to, men. Magandang laban talaga kung sakali. That's near the bridge of the nose and the eyebrow. Nery, there's Santalar with his right hand again.
Agresibo rin talaga itong si Neri, no? Yun, tumama si Saludar doon, ah. Not really throwing that left yet. Right hand again by Saludar. Another right hand. Dinatamaan talaga si Neri. Hindi rin kasi kilalang defensive fighter tong boksingering to, no? More on aggressive offensive fighter siya, eh. Kaya kung ito yung makakalaban ni Casimero, madaming butas na pwedeng samantala ni Casimero dito sa Mexicanong to. Binababa din niya yung guard niya kasi. Ayun o, napipili shield defense siya. Okay, round number 2 na tayo mga sir. Talagang sabayan talaga to si Neri, no? Ayun, bagsak, patay. Nakatama ng sulit yung kaliwang lip straight ni Neri, sakto sa pangan ni Saludar. Bagsak yung kababayan natin, men. So ganun talaga si Neri, no? Nakikipagsabayan talaga siya. Ayaw niya yung takbuhan na laban, no? Tututo talaga yung gusto niya, men. Ayun, oh. Mukhang alam niyang nasaktan na yung kalaban niya dito, kaya mukhang tatapusin na niya. Wala, hindi na niya iniindahan ng suntok, oh. Pigig! Naku, sunod-sunod na combination mula sa kay Neri. Ayun, bagsak na naman yung kababayan natin. Pangalawang knockdown sa round number 2. Naku, mukhang hilo si kababayan, ah. Kaya pa ba? Yun, lumaban pa. Uy! Grabe din talaga bumitaw ng combination tong Mexicanong to, no? Sunod-sunod, hindi ka titigilan hanggat hindi ka na-knockout, eh. Yun, panalo si Neri. Via second round TKO. Grabe din talaga yung combination ng boksingerong to, no? Malalakas din talaga. Yung mga suntok na ibinabato niya, mabibigat. So ito naman mga sir, no, balikan natin yung isa sa pinakamagandang laban ni Casimero sa kanyang karera noong 2019, kung saan nakalaban niya dito yung mas matangkad na world champion na isa ring kaliwete na si Zolani Tete. Dito sa laban na to makikita natin yung pinaka prime na General Casimero. Si Nunoy Neri pa yung trainer niya dito, yun. Tignan niyo yung galawan ni Casimero dito. Lalo na yung footwork niya. Mabilis, o tignan nyo. Pag ginajab siya, nakaka-atras siya agad, eh. Nakakaiwas siya sa atake ni Tete dito. Ayun, oh. Ang galing na footwork ni Casimero dito, men. Ayun, tumama yung 1-2 combination ni Casimero. Uy, tumama yung 1-2 combination mula kay Tete doon. Tumama sa katawan ni Casimero. Yun! Gumanti si Casimero ng overhand na kanan, kaya lang hindi tumama.
cerebral, con muy buena técnica, con muy buena escuela Zolanitete y que además le pesa las manos. Es más, que sin dudas de comportamientos y desplazamientos el campeón de Zolanitete consigue a lo suyo, terminaba con su izquierda abajo, con ese centro cuadral, pero no se precipita. So saktong laban to, no, na pwede nating ma-preview yung magiging laban nila ni Luis Neri na isa ring kaliwete. So dito sa unang rounds, sa early rounds, medyo nangangapa pa si Casimero. Nahihirapan din siyang pasukin yung mas matangkad na kalaban no? Yun, tinamaan ng jab si Casimero dun Okay, nasa round number 3 na ka tayo mga sir. Yun! Tatlong magkakasunod na combination mula kay Casimero. Parang galawan ni Pacman yun So dito parang nakuha na ni Casimero yung tamang distansya, no? Mas agresibo na siya dito sa round na to Yun, tumama yung combination ni Tete. Presidente, premio Nobel de la Paz, exboxeador Nelson Mandela, que tenía siempre apoyo a todos los boxeadores de esa época. Bing! Sa pool! Ang ganda ng timing ni Casimero doon, men. Tiniming yung pagyuko ni Tete doon. Tapos sinalubong niya ng magkakasunod na kanang suntok. Puro sulit. Ayun, sa sentido tumama, bagsak. Nako, hilo. Hilo si Tete dito mga sir. Ayan na, nakaload na naman. Tumba na naman si Tete. Hilong hilo. Wala sa balanse. Ang lakab. Pigig! Ang lakab. Tatapusin na ni Casimero dito. Bing! Isa pang kaliwang sulit na kaliwa. Tumama sa ulo. Bagsak na naman si Zulani Tete. Yun na, tatapusin na niya. Pigig! Wala na. Panalo si Casimero dito via third round technical knockout at nakuha niya yung WBO Bantamweight World Title. So dito naman tayo mga sir, no, balikan natin yung pinakahuling laban nitong si Luis Neri kontra dito sa Hapon na si Kameda. Round 1 pa lang talaga, agresibo na itong si Neri, no? Tingnan nyo. Atake kung atake na talaga, no? Parang nagmamadali na gusto niyang tapusin agad yung kalaban niya, no? Tingnan nyo, grabe talaga tong combination ng Hapon na to. Ay, akala ko bumagsak. Nadulas lang. Okay, nadulas lang si Neri dun. Pero grabe si Neri, men. Pagtunog pa ng kampana, bakbakan agad, no? Pukpukan talaga agad yung gusto niya. Sabayan kung sabayan. Umatake na naman si Neri dito. Nasalubid yung Hapon. Ito yung strength ni Neri, yung atake ng atake talaga na. Kaya lang, ito rin yung weakness niya kasi sa tuwing agresibo siyang umatake, nabubukas yung depensa niya Prone siya sa counter talaga. Yun, tingnan nyo, tinamaan si Neri dun sa counter ng Hapon. Nabatras si Neri.
Open na open yung depensa ni Neri dito. Kung sa Casimero siguro to, tatimingan lang ni Casimero ng counter to, baka bagsak tong si Neri. Walang ibang alam gawin kundi sumugod lang sumugod, no? Bigig. Walang tigil, oh. Yun na naman, agresibo na naman si Neri dito. Kaya lang kumakaunter na dito yung Hapon at tumatama na yung mga counter niya, hindi nga lang ganun kalakas, no? Kaya hindi nire-respeto ni Neri dito yung kalaban niya, eh. Hindi malakas, eh. Pero kung si Casimero tong kalaban niya, nako, yari si Neri dito. May kalalagyan siya kay Cuadro Alas, eh. Tingnan nyo, tinatamaan talaga si Neri sa mga counter, eh. Bukas na bukas, wala siyang depensa, eh. Kapag umatake siya, men. Yun. Yun, nasaktan yung si Kamida dun, ah. Magkakasulit na patama mula kay Neri. Nako. Binubukok niya na dito yung Hapon, men. Ayun, sabi na, eh. Open talaga si Neri yung depensa niya, eh. Pag nagka-counter yung kalaban niya, talagang tinatamaan siya, men. Maraming butas sa depensa itong si Neri. Pag ito nakalaban ni Casimero, yari ito. Ayun, bagsak na si Kameda. Mukhang tatapusin na ni Neri yung kalaban niya dito. Sarado na, eh, no? Ito, wala na, oh. Tumatakbo na lang. Hala, sige. Bigig! Ala, magkakasunod na combination mula kay Neri. Naku, wala. Tinigil na. Panalo ang Mexicano. So, hindi rin... Ay, hindi pa pala. Binibilangan pa. Lumalaban pa si Kameda. Ay, wala na nga. Ayun, tinigilan ng corner. So, hindi rin talaga dapat magkumpiyansa si Casimero dito. Kasi malakas din talaga si Neri, no? Kaya lang yun nga, nakita natin yung depensa maluwang. Ito mga sir, balikan naman natin yung pinakahuling laban nitong si Cuadro Alas General Casimero doon sa bansang Japan. Kalaban niya dito yung Amerikanong si Saul Sanchez.
So dito pa lang sa opening round, bagsak agad yung kalaban. So kung si Neri, fast starter, ito rin si Casimero, ganun eh. Opening bell pa lang, talagang pukpukan na agad eh. Wala nang warm up, man. Kaya paniguradong magandang laban talaga itong Casimero versus Neri kung matutuloy. Pareho agresibo yung dalawa eh, no? Pareho din hirap kumuha ng timbang. Mga pasaway ito. Ayun, tumama yung 1-2 combination mula kay Casimero. Ang problema nitong si Sanchez kasi nakatayo lang siya eh. Wala siya masyadong head movement, kaya easy target lang siya para dito kay Casimero. Ayun, nakatayo lang oh. Walang head movement. Easy target talaga eh, no? Ayun, tumama si Sanchez doon. Bing! wala kang head movement kasi tangina. Nakatayo ka lang sa harap. Yun, bagsak. 1-2 combination eh. Sakto sa ulo. Yun, wala na. Tatapusin na ni Casimero dito. Bigig. Wala, magkakasunod na sulod. Oh. Grabe. Ganito din si Neri, no? Pag alam niyang nasasaktan niya na yung kalaban niya, hindi na niya iniindahan ng maraming suntok. Magkakasunod na combination. No, wala na yung legs ni Sanchez dito, men. Mayakap na lang. Bigig! Wala talagang hit movement si Sanchez eh. Kaya yun, easy target. Tapos ang laban. So yun nga no, pare yung estilo yung dalawang boksingero. Pare yung malakas din. So halos magkasing height lang din ata to si Neri tsaka Casimero eh no. So magandang laban talaga to, bakbakan kung sakaling matuloy man. Pero kayo ba mga ma'am at mga sir, anong prediction ninyo sa laban na to?